andito si Sir July, andito si Ka-Helper, nandito si Direk Nuelsa, kaibigan nila ito, no? Si Michelle Japina. Pero hindi ko alam asaan yung mga kayo yung mga pioneer kayo yung mga tinitingnan ko, sinusundan ko, pero bakit anong nangyari sa kaibigan ninyo? Yeah, totoo naman yan sinabi mo, Boss Bobby. Natatandaan mo ba na mayroon tayong GC? Ako, si Birador, si Kuya July. Kung hindi ako nagkakauuna sa'yo yung emosyon, yung galit mo na hindi mo makontrol. Nasa tingin ko, ito ang nagiging problema kung bakit ikaw ay paulit-ulit na para kang unlimited. Saan si Direk? Ay, si Direk, hindi ko inaaway. Andiyan ba si Direk Nuelsa? Si Direk, hindi ko inaaway. Ito, kung maaari, papayuhan natin kasi alam ko mayroon kayong pinagsamahan nito ni Michelle. Alam ko, iisa ang ano nyo nito. Iisa ang inyong pinaglalaban noon, tumulong kay Kuya Bal. Kaso lang, Direk, hindi naman ako papayag na ang isang atiid na, no, ang asawa ni Kuya Bal, gaganyanin niya. Hindi naman tayo nakikipag-away. Pero Direk, kung mayroon kayo pinagsamahan nito, pakimasahe naman ang likod para naman maunawaan na mali yung ginagawa niya. What the fuck? Oo, ano to, alam mo, di ko lang alam. Direk, nakaano ba kayo? Alam ko magaling kayo magkasama nung araw kasi sa kaalaman ng lahat sa mga bagong viewers natin, ang nung araw na abutan ko, ito, Sir July, Michelle Japina, RP Max. Pero kung itong si Michelle Japina tumino at nagiging tapat, kasabay na ito ni Sir July, kasabay na ito ni Direk Nuelsa. Ngayon, tingnan mo si Direk Nuelsa, kahit anong ginagawa, no? Pero never yan ipinagpalit ang Kalingap. Never tinira ni Direk Nuelsa ang mga viral. Oo. Kahit si Direk Nuelsa pinangalandakan ni Adonis ng Kalingap yan, no? Adonis daw siya, matubang na nga daw siya Pero never ginawa ni Direk, no, ang tiradurin ang mga viral ni Kalingap Rab. Sir July, may sinabi si Ka-Helper. Ayun, nakikiusap siya na kung maaari daw, no, ang may utak daw pala nito, si Direk Nuelsa. So, ibig sabihin, Sir July, si Direk Nuelsa, ito ang direktor. Sabi ni Sir July, si Direk Nuelsa na ang banatan natin ngayon. Ay, basta ako, Sir July, pag nauna ka, susunod lang ako sa'yo. No. Oo. Ito pala si Direk Nuelsa. Pumunta pa naman ito ng daet. Kung alam ko lang, ito pala ang utak, ito pala ang direktor. Aba, dapat hindi na natin ito pinabalik ng abroad. Sir July, dapat tinalian na natin ito dito at dito na lang siya sa daet. Paano yun, Direk? Nanonood pa naman si Kuya Bal. Galit na. Di ganito, no? Nandito si Sir July, nandito si Ka-Helper, nandito si Direk Nuelsa, kaibigan nila ito, no? Si Michelle Japina. Pero hindi ko alam, asaan yung mga kayo yung mga pioneer kayo yung mga tinitingnan ko, sinusundan ko, pero bakit, anong nangyari sa kaibigan ninyo? Yeah, totoo naman yan sinabi mo, Boss Bobby. Well, para sa kaalaman po ng lahat, ito pong si Michelle Japina o si Bonso ay kaibigan din naman po natin. Wala po tayong masamang tinapay dyan, wala tayong personal na against o kung ano man. Ito pong aking mga sasabihin lamang ay base po sa mga issue ngayon na inyo pong napapanood, na inyo pong nadidinig. No? Kung ano man ang aking sasabihin, ito po ay hindi para totally sirain si Michelle. Although syempre magiging kahit papano masisira siya ng konti dahil syempre may mga negatibo din naman akong masasabi. Pero hindi ibig sabihin na yung buong pagkatao niya ang gusto po nating wasakin dito. Ito ay mas maganda siguro na maipaliwanag ko na doon lamang sa kung ano yung tama. Sa kung ano po yung mga nakikita ko noon pa at magpasa hanggang ngayon. Lalo na pagdating sa usapin ng kay Michelle Japina.
Yes, magkakaibigan po kami nila Michelle. Yan, at noon pa man, no, bilang mga magkakasama sa Karepa, bilang mga pioneers ng Karepa. At in fact, nauna din naman si Michelle sa akin dito sa Kalingap at napanood din naman natin yung kanya pong mga videos noon, no, ng pagdedepende kay Kuya Bal. Which is ito po ay lilinawin ko lamang na hindi po namin o hindi ko inaalis sa kanya. Kung siya man ay nakapag-depend doon sa Kalingap, ito po ay hindi natin inaalis sa kanya. At ipinagpapasalamat din naman ng mga nakakakilala sa kanya. Subalit, lumipas ang panahon, alam po natin ang mga nangyari sa mga nakakasubaybay po, lalo na sa mga taga-suporta ni Michelle. Kami nila Michelle, sa totoo lamang, wala kaming alitan na personal. Kami po ay behind the scene, kahit noon pa na may problema, no, may mga problema na pinag-uusapan pagdating sa Kalingap, nung nawala siya sa Kalingap, sa pagbabalik niya sa Kalingap, sa pagre-reaksyon, o kung ano man yung mga issue involving Michelle Japina ay pinag-uusapan namin. Michelle, kung nakikinig ka man, natatandaan mo ba na mayroon tayong GC? Ako, si Birador, si Kuya July, kung hindi ako nagkakamali. Maraming beses na pinagsasabihan ka namin o pinapayuhan ka namin ng mga dapat mong gawin. Sapagkat alam namin na ito ay kailangan mo rin naman. Bilang mga nakakatanda sa iyo at bilang mga kaibigan mo. May mga pagkakataon kasi, Michelle, na hindi ka nakikinig. Nauuna sa iyo yung emosyon, yung galit mo na hindi mo makontrol. Na sa tingin ko, ito ang nagiging problema kung bakit ikaw ay paulit-ulit na para kang unlimited. Na kahit gustuhin man ng sarili mo na patuloy o tuloy-tuloy na makapagbago, patunayan ng sarili mo, hindi mo magawa sapagkat nauunahan ka ng iyong emosyon. Nauunahan ka ng iyong galit. Diba? Nag-usap tayo nun nang nawala ka sa Kalingap kung paano ka makakabalik. Malinaw ang pag-uusap natin na sinabi mo naman, natuwa naman ako na sabi mo gagawin mo ang lahat. Pero alam natin, madaling sabihin pero mahirap gawin. Kung babalik ka noon sa Kalingap at marami ang ayaw sa'yo, ang sabi ko sa'yo noon, idiretso mo lang, magpatuloy ka lang. Darating ang panahon sa pamamagitan ng mismong iyong ginagawa, makikita nila na ikaw ay magiging karapat-dapat muli sa Kalingap. Hindi mo na kailangan na magmakaawa pa na tanggapin ng iba. No, kung sino man yan, kung si Ate Ed naman yan, kung sino man ang mga galit sa iyo sa Kalingap, kung sino man ang mga ayaw sa iyo sa Kalingap. Kung makikita nila yung totoong pagbabago sa iyo, if you would only be consistent, wala akong nakikitang dahilan para hindi ka matanggap ng Kalingap, especially Ate Edna. Kung mapapatunayan mo sa kanya na sincero ang iyong pagbabago. Pero ang nagiging problema, naapektuhan ka sa mga basher. At kapag naapektuhan ka sa mga basher, no, sabihin na natin sa loob mismo ng Kalingap o sa labas, nagbabago na naman ang isipan mo. So, ang nangyari ngayon, nawawala ka sa focus, nawawala ka sa purpose mo para patunayan ang iyong sarili sa Kalingap. Ang nangyayari, nagagalit ka at ang ending, makikipag-away ka na naman. At ang sasabihin mo, magla-live ka na sorry po kasi tao lamang po. Tao lamang po na nagagalit din ako. Kaya napapanahon na para ako magsalita na naman. Napapanahon na para ilabas ko yung aking damdamin. Hindi pa pwedeng sila lang magsasalita. Kailangan patunayan ko yung sarili ko sapagkat naaapi ako dito, natatapakan ang pagkatao ko, nadadamay ang pamilya ko. Pero alam natin na yung part na yan, kung bakit nangyayari sa iyo yan, Michelle, kasi hinayaan mong mangyari sa iyo na hindi naman dapat totally na umiwas ka dun sa mga issue na yon, na dapat hindi mo pinapakinggan yung mga negatibong sinasabi sa iyo. Kung kilala mo naman ang sarili mo, bakit ka makikinig sa kanila? Pero ang nangyari, dahil emotional ka, lahat ng plano mo na maganda, nasisira. Dahil sa karakter mo mismo, na madali kang masaktan, madali kang tablan. Hindi pa pwede yung gano'n na nandito ka minsan, tapos minsan nandoon ka na naman. Nandiyadyaan ka, tapos nandoon ka. Tapos nandito ka, tapos nasa bandaron ka. Mahirap yung gano'n eh. Kaya kung tutuusin, no, sa sinasabi mo nun kung bakit ka hindi pinagtatanggol at hindi ka namin sinasamahan, ang totoo niyan, maraming beses kami nakipag-usap sa'yo. Sumasakit na nga mga bangs namin. Nila Kuya July, nila Birador. Si Birador, nangitim na lahat eh. Diba? Sa lahat
Kahit si Kuya July, sa lahat ng hindi niya maayos-ayos, bilang engineer yan, ang galing niya, lahat maaayos niya. Pero yung kaso mo, hindi niya maayos. No? Hindi niya maitayo ang isang Michelle Japina sapagkat ayaw mo eh. Ikaw mismo ang ayaw, ikaw ang gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang pagbabalik mo sa kalingap noon. Hindi ako naniniwala na hindi ka mapapatawad ni Ate Edna o ng kung sino man o hindi ka matatanggap. Nasa pagkatao natin yan, nasa pagiging consistent natin yan. Diba Michelle? Kahit ako kung may magtatampo man dito sa atin, hindi ikaw na magtatampo ka sa amin na hindi ka namin pinaglalaban, na hindi ka namin pinagtanggol, kagaya ng sinasabi mo noon. Kung may magtatampo man, kami dapat yun sapagkat hindi ka kasi nakikinig sa amin. Kung tinuturing mo kaming kaibigan, dapat nakinig ka, dapat hindi nangyayari yan. Ang hirap sa atin, no? Pag nahimasmasan tayo, titigil na po ako, sorry po, kasi nadala lamang ng emosyon, tao lamang po ako. Ayoko na pong makipagsagutan, nadadamay po ang pamilya ko, nadadamay ang pananampalataya ko. Pero pag lumipas na naman ang mga araw at nahimasmasan na naman tayo, sorry po, kailangan ko na naman magsalita po kasi ganito po, nayuyurakan ang pagkatao ko, inaapi nila ako. Kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko. So, walang nangyayaring maganda kasi nga paiba-iba. Kasi ikaw mismo, nilalabanan mo ang sarili mo. Diba? Kung gusto mo talaga ng katahimikan, diba? Pwede ka naman mag-step aside kagaya ng ginagawa mo nun, manahimik Yun kasi ang mahirap sa atin Kapag paiba-iba tayo, kapag hindi natin kadalasan kayang panindigan yung mga sinasabi natin, nagagawin natin, yung mga pananalita natin, dito nagkakaroon ng problema. Dito nagkakaroon ng problema kasi yung kondisyon mo noon, nung Lunes, ay iba sa magiging kondisyon mo ng Martes, ng Miyerkules, ng Huwebes, ng Biyernes. Yes, walang perpektong tao sa mundo. Pero kaya nating mag-adjust. Kaya nating magbago. Unti-unti. Hindi pa pwedeng unti-unti. Pagkatapos nun, wala na naman. Nasisira na naman. Kailangan tuloy-tuloy kasi yan Hindi pa pwedeng sa umpisa pa lang na gusto mo, kailangan matanggap ka na kagad. No? Na kailangan makalimutan na ang lahat. Hindi pa pwedeng ganun Kailangan kung talagang ikaw yung alam mo sa sarili mo na nagkamali. No? Bilang pagpapakumbaba, handa tayong maghintay na tayo ay mapatawad. Kumbaga sa relasyon natin sa Diyos, di ba? Humihingi ka nga ng tawad. No? Patawarin mo ko, ganito. Gusto kong mangyari ito sa buhay ko. No? Pero ang nangyari, nag-aantay tayo, hindi nangyayari yung kagustuhan natin. Anong gagawin natin? Sisisihin natin uli ang Diyos. Galit ka na naman kay Lord. Dahil hindi ka napagbigyan, dahil hindi sinasagot yung prayers mo. Mahirap yun. Pag nagkaganon ay kung ikaw ang gusto mong masunod, mahirap makipagpalit ka sa pwesto ni Lord dahil pag baka masunog kami lahat. Diba? Ganon din dito, kailangan intayin natin kung nakikita naman nila yung tunay na pagbabago natin. That we can stand on our word by doing the appropriate action. Walang dahilan para hindi ka nila matanggap. Kahit tumagal pa yan, ang importante na patunayan mo sa sarili mo na nagbago ka na hindi na ikaw yung dating Michelle. Mahirap kasi yung ganon na madalas nakakalimutan natin yung mga sinasabi natin na ganito, na ganyan, pero in the end, tayo rin naman ang babali sa sinasabi natin. Kagaya na lamang ng sabi mo noon, masama ang loob mo, no? Walang gustong tumulong kay Kuya Bal, walang nagre-reaction sa mga charity vloggers na maliliit, puro na lang kay Ruel, no? Rosel. Pero anong nangyari nung nakaraan pagkatapos? Hindi ba nag-Rosel ka rin? Tumaas ang mga views mo at pinanindigan mo, naging defender ka pa, hindi ka nga lang nakuha ng opisyal na reactor ng Rosel, nagtampo ka. Diba? Ayaw mo nang sa kalingap. Marami kang nasasabi din, pero yung mga kinukontent mo ngayon, puro sa kalingap din. Yung mga nasa labas pa ng kalingap ngayon, kagaya nila Medit. No? Kagaya nung iba, ang kinukontent mo, kalingap pa rin. So, nagkakaroon ng conflict Diba? Iba yung sa sinasabi natin, iba naman yung ginagawa natin. Kaya doon nagkakaroon ng problema, Michelle. No? Again, inuulit ko, wala akong against sa'yo, kaibigan kita, pero kailangan makita mo rin kung saan ka nagkulang, kung saan ka nagkakamali. At patuloy na nagkakamali. Diba? Kung may magtatampo man dito, hindi ikaw sa amin. Dapat kami, kasi paulit-ulit na kami nagsasalita sa'yo na hindi mo naman pinapakinggan. Hindi lang sarili mo ang nadadamay dito, pati pamilya mo nababalahura
pati pananampalataya mo. Sasabihan mo si Joy, papayuhan mo na kapag ganyan na ang nangyayari, nababash na, naapektuhan na, wag nang ituloy yung Danjoy. Parang ganun din naman sa iyo yun. Kung nababash ka na, pati yung pamilya mo, no, at nadadamay din yung pananampalataya mo, bakit ka makikipagsagutan pa? Bakit ka makikipag-away pa? Kalooban ba ng pananampalataya mo na makipagsagutan ka? Sasabihin mo, tao lang. Pero hindi. Hindi pwede natin isangkalan at ipangbato yung tinatawag nating tao lang para i-justify yung mga ginagawa nating hindi tama, mga mali, mga kulang, dahil sinasabi natin na tao lang. At bilang tao lang, may pagkakataon tayong patunayan ng ating mga sarili. No, na hindi ako porket tao lang, ay wala akong karapatang magbago, wala akong karapatang itama ang lahat, wala akong karapatang pumili ng mas makakabuti para sa aking sarili. Para hindi ako nababas, para hindi ako nalalagay sa alanganin. Yun lang, Michelle. Hindi ko sinasabi na perpekto ang Kalingap. Maraming problema sa Kalingap. Pero wag na tayong dumagdag pa. Kung sa tingin mo na ikaw na kaya mo magbago, ikaw na mismo magbago. Wag na tayong magturo pa ng iba. Hindi ba, Michelle? Ganun lang kasimple yun. Wala na akong ibang sasabihin pa. Sorry din kung iniwan kita dati at pinagpalit kita kay Bopil. Hindi na kita pwedeng balikan. Actually, kayong dalawa ni Bopil hindi ko na babalikan. Yun lang.